Magandang araw mga friend. Heto po muli si Ate Lek. Welcome back po sa ating munting channel. Tara po tayo ay magluto. At heto po ang ating mga sangkap. Meron po tayong hipon. At heto po, meron po tayong bawang, luya at mga sibuyas. Yan po ay mga ready na at ginayat na po natin. At narito po ang ating kalabasa. Nakagayat na rin po at ang ating sili na berde. May pechay din po tayo na mga sariwa. Ayan po, malinis na po ang ating mga pechay. At heto po ang ating mga dahon ng malunggay. Tinanggal ko na po sa kanyang tangkay ang mga dahon ng malunggay at meron din po tayong gata. Ito po, ang gata na ito ay ang unang gata or kakang gata. At ito po ang ating pangalawang gata. Yan po, pangalawang piga po. Ayan po ang ating mga sangkap. At ito po ang ating kawali. Nakaready na po. At ayan po, buksan na natin ang kalan at ibuhos na natin ang pangalawang gata. Ayan. Lahat po ng pangalawang gata ay ilagay na po natin at isunod po natin ang mga sibuyas, bawang at luya. Ayan po. Ayan, at hayaan po natin na kumulo po ang ating gata. At maglagay na rin po tayo ng konting asin po. Konting pampalasa para po may konting lasa po ang ating gata. Ayan, kumukulo na po ang ating pangalawang gata. Diba? Ang lakas po ng ating apoy. Ayan. At ilagay na po natin ang ating mga kalabasa. Ang ating madidilaw na kalabasa. Pampalinaw ng mata. Ayan. Halu-haluin po natin ang ating niluluto po at hayaan po natin na lumambot po ng bahagya ang ating kalabasa. Ayan, at isunod na rin po natin ang tangkay ng ating mga pechay. At syempre, ang ating mga hipon, yan po ay malinis na po. Tinanggal na po natin yung kanyang bigote ng hipon. Ayan, malinis na po yan. Ilagay na po natin. Ayan, konti lang po yung hipon na nabili ko. Ayan, okay na rin po yan. Sapat na yan para sa amin. Mga 1/4 lang po yan. At isunod na rin po natin ang dahon ng pechay. Yan, sariwang-sariwa po ang ating pechay. At syempre, isunod na rin po natin ang ating berdeng sili. Haluin po natin at ipaibabaw po natin yung mga hipon upang malanta po yung mga dahon ng pechay. Ayan po. Dahan-dahan lang po sa paghalo kasi para hindi naman po madurog yung ating hipon. Ayan. Nalanta na ang ating mga dahon ng pechay at
magdagdag po tayo ng konting pampalasa ang ating asin. Ang pagtimpla po ng alat ay depende na rin po yan sa inyo ha. Bahala na po kayo kung meron pa kayong ibang gustong ilagay na mga pampalasa ay pwede naman po. Ako po ay asin lang po. Ayan, at isunod na rin po natin ang mga dahon ng malunggay. Ang mga masusustansyang dahon ng malunggay. Ayan. At heto, hindi ko na po matiis at tikman na rin po natin. Ayan, masarap na po. Okay na po ang ating ulam sa ngayon. Ang ginataang hipon. Tara po, kain na po tayo.